Bago ang lahat, times 4 pa lang ngayon ang Portland kontra sa Golden State at times 3 naman ang Lakers kontra sa Atlanta Hawks. Dapat lamang doon ang LA dahil sila yung mataas sa standing. Times 5 naman kapag si Ayton naka-double-double sa game. Based naman sa dating shota ni Jimmy Butler sa bubble na si Rachel Nichols, ang preferred destination ni Ja Morant ay Miami Heat. Si Pat Riley ang may shot call kung itutuloy niya yung trade kay Morant. Based naman kay Rachel Nichols, nabuti na lang hindi nakapagpalobo sa bubble si Butler. Ang potential trade package ay si Wiggins, Jovic at Fontecchio kasama ang isang first rounder. Pero duda akong bibitawan ni Pat Riley si Jovic. Based na kasi kay Saklo, mga fake news yung sinasabing trade ng Miami para kay Morant kung isasama yung mga young player nila. Dahil ang posibleng gawin ng Miami si Hero at yung dead money ng kontrata ni Rozier. Based din kay Saklo, hindi magbibitaw ng 2 first rounder ang Miami para dito kay Morant. At isa pa, hindi mapakinabangan ng Miami yung kontrata ni Rozier. Yun talaga ang priority nilang mabitawan. Kaya naman nabanggit na preferred destination ng Miami para kay Morant dahil pinatino ng team si Butler. Nirehab ang karir. Ito rin ang possible reason ni Ja Morant kung bakit gusto niyang mapunta ng Miami. Reasonable din naman yung trade package na pwedeng ibigay ng Miami papuntang Memphis. Sabi nga ni Morant, fine in the West at Boston lang ang inaalala niya. Kung Miami siya mapupunta, Boston yung isa sa mga karibal ng Miami. Kaya po problemahin talaga ni Morant ang Boston 4 na beses sa isang taon. Second doon, kung makakapag-reset ng karir si Morant sa Miami, isa din sa best destination yon para sa market. Marireset din kasi ni Morant na maging high profile ulit sa mga athlete yung South Beach. Si Bam Adebayo pwedeng ma-reclaim ang status niya bilang isa sa best big man. Biglang nawala si Adebayo nung nawala din si Butler or kaya nung nagsisimula na magtampo, biglang bumaba din yung laro. Halos magiging katulad lang din ni Jaren Jackson at Ja Morant sa Memphis kung mapupunta si Morant sa Miami. Kung sa fanbase naman ng Miami, hindi masyadong mainit sa mga player yung mga fans nila. Ang gagawin lang ng mga fans ng Miami, iiwan lang nila sa arena kapag tambak na yung team nila. Kaya nga tinag silang isa sa worst fanbase. Nagsimula yun sa finals ng Miami at San Antonio dati nung iniiwan nila bago nakatira ng 3-point shot si Ray Allen. Ang pinaka-importante pa doon yung value ni Morant na bargain na parang ipinamimigay na ng kanyang team at hindi makaka-apekto yun sa value ng Miami kung sakali. Dahil ang priority pa rin naman kasi ng Miami, iniintay pa rin ni Pat Riley na mag-request ng trade si Giannis. Based naman sa mga write-ups, para maingganyo si Giannis na umalis ng Bucks, ang pinaka-best doon magkaroon ng isang contender na lineup ang Miami. Si Morant dating top 5 point guard, si Adebayo dating isa sa best big man na nasa prime years pa rin naman. Meron pa silang Norman Powell na probably i-retain ng Miami. Sa modern NBA naman, kapag nag-post sa SOCMED ang isang player, may idea na pwede siyang umalis ng kanyang team. Ito yung ginawa ni Benedict Mathurin. Kasama kasi siya sa trade rumors. Kailangan kasing gumawa ng desisyon ng Indiana kay Mathurin since nasa tanking phase sila. Bukod sa nagiging disipulo ni Anthony Davis itong si Mathurin na nagiging injury prone, may possibility kasi na makuha nila yung top 3 draft picks pagdating ng June. Kasama pa doon na kailangan nilang bigyan ng kontrata si Mathurin na magte-take effect agad. Siya din yung second leading scorer ng Pacers ngayon, almost 18 points, 5 rebounds, 2 assists, 42 and 36%. Mostly ang issue talaga kay Mathurin yung kontrata niya. Kaya hindi siya binigyan ng extension dahil 100 million ang hinihingi niyang kontrata at hindi papasok sa lower market team katulad ng Indiana. Hesitant ang Pacers, ilang taon din na binabargain nila si Miles Turner. Ito rin ang rason kung bakit nasa trade block si Mathurin dahil ang lamang lang niya kung ite-trade siya ngayong deadline, magte-take effect pa rin ang kanyang Kevin Durant rule sa ibang team dahil nasa rookie contract pa rin siya. Si Anthony Davis naman na tuluyang magpa-opera ng injury sa kamay at mawawala na ng 2 hanggang 3 buwan. At kung 3 buwan, sasaktong papatak yun ng April. Based sa report ni Sham, dahil doon, ni-resume ng Dallas ang mga trade discussion kay Anthony Davis at ang potential team na mapuntahan niya mga playoff contender. Sumagot na rin si AD sa mga post ni Sham na tinawag niyang sinungaling at huwag maniniwala sa mga sinasabi niya. Pero dati merong isang player na sumagot din kay Sham na sinabing sinungaling siya at bigla rin namang na-trade. Nakakalimutan ko yung pangalan nun eh.
Kahit naman si Jason Kidd nung ma-eject sa game versus Bulls, parang asar na rin kay Anthony Davis dahil hindi alam yung gagawin. Sinabi rin niya na bago magpa-opera si AD, walang definite timeline kung kailan siya babalik. Expectation din si Kyrie babalik ng All-Star para naman kay Plug kahit walang Anthony Davis. Kaya pa kasi ng Dallas ang number 9 or number 10 dahil yung Memphis possible mag-rebuild na, yung Portland unpredictable na wala pa si Abdiha. Based naman kay siya, may mga interesadong team pa rin naman kay AD na mga playoff contender kung ilalagay siya agad sa trade block. Pero sa ngayon, malaki pa rin kasi yung kontrata ni AD. Atlanta Hawks lang yung isa sa mayroong interest dito kay Anthony Davis.